pasasalamat. Amen? Ang Diyos natin na nagmahal sa atin noong una pa man ay karapat-dapat mabigyan ng kapulihan. Amen? Kaya po sa pamamagitan ng ating isang kapatiran na binago mula sa putikan at inahon ng Diyos at binigyan ng buhay, kaya po natin na sa pamamagitan ng kapatiran ito ay mabigyan ng kapulihan ng Diyos. Amen? Wala po tayong ibang itataas, kundi si Kristo lamang na nagbabago ng buhay. Amen. Amen. Amen po. Sa mapagpalang gabi po ulit sa atin sa bawat isa. Bago pa po ako tuluyang mag-umisang magpatuto sa aking buhay, papuri na po agad sa ating Panginoon. Amen. Kasi po, siya po yung rason kung bakit po ako nasa harap ninyo. And if I look back po, before I encounter Jesus, and before ko po marinig yung tinig niya sa akin, isa lang din po akong ordinaryong kabataan. Isa lang din po akong may katanungan, ano ba, hanggang dito na lang ba? Paikot-ikot lang ako sa comfort zone ko. Pero po, dahil sa pagsunod at sa pakikinig sa pagtawag niya, He made me as an extraordinary. Amen po. He give me as an extraordinary person, extraordinary youth, and also as well, an extraordinary a daughter of me. Amen. May isang Diyos na mabuti sa aking buhay. Sa kabila po ng karanasan ko, may nilalapitan na akong Diyos. Basta naiintindihan ko ngayon na pwede niya rin gamitin yung buhay ko para makilala yung iba na yung tunay na makakapagbigay lang ng kasiyahan o ng kaligayahan ay sa kanya lang matatagpuan. Basta hayaan mo na siya yung kumilos sa buhay mo. Simula pa po nung kaarawan ng kaibigan ko hanggang sa youth camp at till now po, lumalakad na ako, nakasama ko siya. Ang dami kong ginagawang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Patuloy niya akong binabago dahil siya na yung nagkokontrol ng buhay ko. Siya na po yung may hawak sa akin, siya na po yung nagpapagalaw ng buhay ko. At ayun po yung isang pribilegyo na mahahawakan ko dahil ang Diyos na po yung naghahawak sa buhay ko. Kung i-imaginein ko po yung buhay ko noon na wala akong Kristo, wala akong kasama ng Kristo, baka isa na rin ako sa mga kabataan na madaling matangay ng masamang influensya nila. Madaling matangay ng mundo, madaling matangay ng makalaman. At na ito yung akala natin na tunay na makakapagpasaya sa atin. Ito yung akala natin tunay na magpapalaya sa atin sa mga problema, sa mga struggle, na wala akong pakialam na sa nakapaligid sa akin basta magawa ko lang yung gusto ko, magawa ko lang yung magpapasaya sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon dahil tinawag niya ako hanggang hindi pa ako bingi sa mga ingay na nakapaligid sa akin, hindi pa ako bingi sa mga maling gawain. At malaki na yung naging kaibahan ko simula nung una, maging sa mga nagawa ko, di man ako karapat-dapat, di man ako kamahal-mahal, pero minarapat at minahal niya ako, pinili niya ako, at kung nagawa ko ng Panginoon sa akin, na baguhin niya yung buhay ko, baguhin niya yung mga nakasanayan ko, na yung mga bad can turn to good, ay yun yung Panginoon lamang po yung purihin. Dahil lahat ng ito ay galing lang sa Kanya. At simula po, nung pumasok po ako sa kolehiyo, God never fails me. Hindi niya ako pinabayaan na kahit na ang layo pa lang ng school ko, kahit na meron namang NPC, na binigyan niya ako ng rason para binigyan niya ako ng tinig na hindi niya ako papabayaan kahit saan man ako mag-aral, kahit na malayo yung pag-aaralan ko, na binibigay niya, pinaprovide niya yung mga pangangailangan ko, na kumilos siya kahit na imposible kaparaanan ay ginagawa niyang posible, na He can move the mountain. Amen po. At sa buhay po natin mga kapatid, He can make the impossible possible. Amen. Nung hinayaan ko po yung Panginoon, yung kumilos sa buhay ko, kasi po kung yung sarili ko lang yung papaganahin ko sa buhay ko, yung magkocontrol sa buhay ko, wala pong mangyayari sa akin, wala pong triksi na nasa harapan yun, solano. Dahil po
ako po'y nagkakagulo sa buhay ko. Siguro po, dinadaan-daanan ko lang yung panambahan na to. Hinahayaan ko lang yung tinig ng Panginoon para sa akin. Hindi po ako nagsisi na nakinig ako sa tinig niya. Hindi ako nagsisi na hindi nireview ko yung mga ginamit niyang tao at bagkus po, tinulungan ko ng banal na espiritu para po makarating dito. Para po, nung nalubog po ako sa putikan ay inahon niya po ako. At bilang pong isang Kristiyano, nakakaramdam pa rin po ng pagod, ng sakit. Pero sa lahat po, yung Diyos po, yung nagre-renew ng puso at isip ko. Siya po yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. Every time I worship Him, every time I praise Him, nakikita ko po at nararamdaman ko po yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. At salamat po sa Panginoon dahil may ginagamit siyang tao, may ginagamit siyang simbahan, ginagamit siyang mga instrumento para po bigyan ako ng nagpapahinga, dahil siya po yung nagbibigay doon, siya po ay dapat purihin dahil yung Panginoon lang po ang lahat-lahat sa atin. At every time po na napipil kong nawawala na naman ako, lagi lang po akong bumabalik dahil alam ko na po saan yung direksyon ng Panginoon. At pag nasa buhay mo si Kristo, magkakaroon ka ng bagong katauhan. Kaya simula nung nakilala ko siya at binago niya yung buhay ko. Binago niya na rin yung pakikipagkapwa ko, yung isip ko, yung kilos ko. Inihahandog ko na yung sarili ko bilang isang buhay na handog. Amen po. Ipinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Pinaparamdam niya sa akin na every time nagigising ako sa umaga, pinaparemind niya sa akin na mabuti siya. At yung totoo kong makakapag-fulfill lang sa atin sa mundo na ito ay siya lamang po. Ang makakapag-fulfill lang po sa buhay natin ay yung madakila siya sa buhay natin. Kundi si Kristo lamang po yung makakapag-fulfill. Hindi mo siya kayang makuha sa ibang bagay, sa material na bagay. Kahit sa tao, hindi mo siya kayang makuha. Dahil every time na may makakilala kang tao, every time na may makikita kang bagay at makukuha mo ito, never kang mapupulfill yung kasiyahan na kailangan mo. At si Kristo lamang po, at dahil ako po pala ay uhaw sa kalinga ng Panginoon, uhaw sa pagmamahal niya. Kaya kung kanino ko siya hinahanap, kung kanino tao, kung kanino sitwasyon ko siya hinahanap. Kaya para ang maaari lang natin gawin ay isurrender yung buhay natin kay Jesus at mamamangha ka sa ipaparanas niya sa iyo. At binigyan niya ako ng katauhan, bagong katauhan at the same time, kasabay nito yung pagbabago ng buhay ko. Kahit na in the process, alam ko na may ginagawa ang Panginoon sa buhay ko. Naiintindihan at nalalaman ko na yung pinaka-purpose ng buhay ko. The ultimate purpose ng buhay ko is to worship Him, is to glorify Him, ang magpagamit ng buhay ko sa Kanya dahil nagmula lang po ito, yung buhay ko sa Kanya. At ngayon, naiintindihan ko na yung buhay ko pala is to glorify Him po pala at purihin siya. Sa kahit anumang gawin ko, wala man pinaprocess man ako ng Panginoon, alam ko na malayo na ako sa dati. Dahil nakikita ko na yung path na dapat ko lakaran ay dapat siya lang yung tignan ko. Hanggang ngayon, pinaprocess po ng Panginoon. Pero ang lahat-lahat po ng ito, sa lahat ng aspeto ng buhay ko, siya lamang po yung papurihan, madakila at mapasalamatan. Ayun lamang po. Maraming salamat.